Suzuki minivan or yellow. Meron tayong program dito from Sorso PMS Center. Gamit itong program na ito, i-align natin itong Suzuki minivan na ito. Papakita natin sa inyo yung step by step procedure. Dito lang yan sa Sorso PMS Center. So first step, natin standard alignment. Hanapin natin dito yung model nitong ating i-align na bihikulo. So dahil ito ay Suzuki, ayan, nandiyan naman, nakalis na lahat ng modelo ng mga sasakyan natin. Ayan. So dito may option din na pwede yung i-search yung model kung hindi kayo sigurado base sa kanyang manufacturer's manual. Kaya kung hindi kayo sigurado sa model, pwede nyo i-search dito sa kanyang rehistro. Nakalagay naman dyan. Tapos ilalagay na natin dito sa search box natin. So, kung bakit importante yung paglalagay ng model dito, malalaman natin mamaya. So, sinearch namin yung Suzuki Multicab pero wala siyang lumalabas. Subukan natin hanapin dito sa mga suggested units from Suzuki. Base sa year model niya, ang year model niya ay year 2024. Okay, subukan natin hanapin dito. So base sa ating kapitapitagang mekaniko na si Sir Eli, yung pinakamalapit na model dito ay Suzuki Every Van. Yan. Andyan, Suzuki Every Van. So base doon sa kanyang rehistro, ang pinakamalapit ay itong year 2000. Ito yung pinakamalapit siguro. Yan. So, subukan natin. So, pag clinic natin yan. Okay. Yan, display. Ayan. So, lalabas yung mga mga year model and then mga Suzuki models na kapareho nito. Yan, subukan natin tong Every Van DA32W year 1999 to 2000. Yan, pagka clinic natin yan, next, lalabas yung kanyang vehicle data. Makikita natin yung mga parameters at yung mga value niya from minimum to maximum, tapos yung target value natin. So ang gagawin natin ay standard wheel alignment, which is the toe in, toe out. So ito yung makikita nyo naman yung front toe total niya, and then ito yung left toe, and then yung right front toe. Ayan, yung minimum value niya is 0.10 degrees, pareha siya. Yung maximum niya is 0.25. Yung target natin, yan, nasa gitna lang tayo parate, 0.17 degrees. Yan. So, titingnan natin kung ilan yung lalabas na data sa vehicle na ito. Subukan natin. Yan. Pagka ni-next natin yan, ilalagay natin naman yung license plate number nitong vehicle na ito. Yan. KBC 3222. Yan. At syempre yung tire model, yan, importante yan, ilalagay natin yan. Yung tire model niya, yung length, width, tapos yung rim, kung anong rim yan. 165, 65. Yan, yung rim. Ilalagay natin yung tire model niyan, 165. 165 by 65, tama? And rim 13 lang po ito. So, importante yan. Huwag natin kakalimutan yan. Okay, save. And, ito yung mga dapat natin gawin bago tayo mag-wheel align. So, yan. Check before alignment. May mga checklist na din dyan. Yan. So, ito, mga basic measurement na gagawin natin. So, ito yung mga susundin natin. Una, we have to push the vehicle measurement and then i-rotate natin sa target plate measurement, static measurement. Okay? So, subukan natin. Next. So ito. Ayan na. So na vehicle check na natin kanina, tire check na, lifter check, okay na din. And then yung mga clamping natin, nakalagay na rin yung mga fixtures natin. Ayan. So nag-a-analyze yung ating machine. Na-analyze niya yung data ng vehicle natin at lalabas yan dito, magdi-display yan. Yan. Makikita nyo may arrow, push vehicle measurement. So, kailangan natin itulak yung sasakyan natin paatras. So, itulak natin. Ayan. So, ipupush yung vehicle paatras.
Okay, pupush yung vehicle pa atras. So habang tinutulak nila yan, magdi-display yan dito sa ating screen kung okay na. Ayan, tinutulak nila. And then, paunahan naman. Okay, tulak naman nila paunahan. Atras! Stop! At Brake! Atras! lalabas itong stop pag okay na. Ayan. Ngayon, aantayin natin na lumabas yung data base dito sa pag-analyze ng ating machine. Ayan. Ayan. So, ito yung mga gagawin naman na susunod. Yung pin sa ating fixtures. So, tatanggalin na yan. Sa rotating plate natin. Tanggalin na para makapag-align na tayo. Okay. Ilagay na din natin yung steering lock. Next. So, ayan. Pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng toe out turns measurement. Yan, i-rotate natin ang gulong from left to right. Yan, so nakikita nyo, niro-rotate yung gulong. Yan, nag-rotate na yung gulong natin. And magdi-display yan dito kung okay na, itong pula na ito. Yan, so pagka naandyan na yan, may magsisignify naman na stop. And then rotate naman natin papunta doon sa kabila. Kabila naman. Kabila! Ayan. So, nakita natin yung data ng toe out sa left turns. Negative 1.75 degrees. Ayan. Tingnan natin kung pasok ba siya doon sa standard alignment base sa model ng sasakyan ito. Ayan. Sa right naman, ayan. Magdi-display naman siya dito kung okay na. Okay. Yan. Stop. And then, ibabalik natin. Okay na. So, dito tayo sa gitna. And then, mag-i-stop naman yan. Yan. Nakita natin yung dalawang data ng left tapos right. Tapos, check ulit natin kung maayos yung mga fixtures natin. So, importanteng gawin natin itong mga suggested na mga steps para ma-ensure natin na tama yung pagkaka-align natin. Ayan. Next natin, pagka okay na yung lahat ng steps na yan at i-analyze na ulit ng machine natin yung data galing dito sa vehicle na ito at lalabas yan dito. Ayan. So, next. So, front wheel alignment tayo. Front wheel parameter. Yung makita nyo dito, yung camber and then yung toe alignment niya. Yung data niya, kapag pula, ibig sabihin, labas siya doon sa standard data. So, dito, since toe alignment yung gagawin natin, yung kanyang, kanina, nakita nyo naman yung front total toe natin is nasa 0.20 hanggang to 0.50 degrees. So, labas siya dito. Okay. And then, 0.10 to 0.25 degrees naman yung ating left toe and ating right toe. So, negative 0.06 and negative 0.05 naman sa right toe. So, ito yung hahabulin natin, i-adjust natin. Okay. So, base sa data na inanalyze ng ating machine, kung ito ay 0.25 at ito naman 0.25, 0.10 to 0.25. So, in between lang tayo, at least 0.15 tapos 0.50 naman dito sa right toe. And then yung total natin is 0.30. So, yun yung hahabulin natin. Subukan nating makuha yung data na yun. Yun yung pinakamalapit. Pero, in between dito, sa dalawang yan, ay pasok pa rin naman. Okay? So, subukan natin. Okay? Ayan. So, ito yung rack end ng ating sasakyan. Dito tayo mag-a-adjust. So, habang ina-adjust natin yan, titingnan din natin yung data na lumalabas doon sa screen natin. Okay? So, ito yung rack end niya. Meron niyang dalawang nut. Okay? Yung isa, lock nut yan. Okay? So, luluwagan natin yan or hihigpitan depende doon sa hinahabol nating data. Okay. So, itong camera ng wheel aligner natin ay napaka-sensitive ano, pagka may mga taong dumadaan dyan. So, nabablock niya yung signal ng screen natin. Subukan natin pagka nandito tayo. Yan. Nagpa-block out yung ating screen. So, ito yung rack end natin. Tapos may lock nut yan. Luluwagan muna natin tong isang nut. And then, dito sa kabila. So, ito yung right toe natin. Na i-adjust. Ito naman yung left toe na i-adjust natin. So, ina-adjust natin yung rack end. Tapos, habang ina-adjust natin yan, ayan, yung data din na lumalabas dito, ay nag-a-adjust na rin. Base sa pag-adjust natin. So, susubukan natin kunin yung 0.15 degrees dito. So, nakita nyo sa kabila, na-adjust na nila.
nasa 0.15 degrees na. Ayan. So pagka nag 0.15 degrees din ito, positive dapat, magiging 0.30 degrees ito. So yun yung hahabulin natin kasi yun yung nasa standard alignment dapat nito. Okay. Ayan. So ina-adjust nila. Medyo malayo na. 0.18, bababa, pabalik. Ayan. So yan. Kailangan mag-positive yan. Papunta sa 0.15. Baliktad, baliktad. Ayan. Negative 0.11. Ayan, nag-a-adjust na siya. 0.01, 0.9 hanggang sa 0.17. Sumobra tayo konti. Pabalik tayo konti. Ayan. 0.27. So, yan. Normal yan na nag-a-adjust yung sa kabila din kasi nagagalaw din yung sasakyan natin. Sensitibo yung sensor natin. Okay. So, nasa 0.40 na tayo. Subukan nating mahabol yung 0.30 degrees. Ayan. 0.18, 16. Ayan. Pagka, napansin nyo, pagka nasa green naman na siya, ayan, pag nag-green na, kanina kasi pula. So, pag green naman na siya, ibig sabihin, pasok na rin siya dun sa alignment niya, sa minimum hanggang maximum target natin. Ayan. So, 0.18 po yan. And then 0.14. Kaya nasa 0.32 degrees na tayo. So, yun nga. Dahil napakasensitibo ng machine natin, ng sensor natin, kaya konting galaw lang, ay nag-a-adjust din dito yung data. Kaya, kailangan din pagtsagaan yung pag-a-adjust dun sa rack end natin. Ayan, dito muna tayo sa 0.16 degrees. Pasok naman na siya sa standard alignment niya. In between siya ng 0.10 hanggang 0.25 degrees, pareha siya. Ngayon, pagka hinigpitan natin yan, mag-a-adjust pa yan. Ayan, subukan natin. Mag-adjust. Yan, hinihigpitan nila yung rack end. So, pagka hinigpitan mo yung rack end, mag-a-adjust pa talaga yan. Mag-a-adjust pa yan. Tulad nito. So, ayan. Parehas na silang 0.15 tapos nasa 0.30 degrees tayo. So, yan yung standard alignment dapat na makukuha natin pagka tama na yung alignment and adjustment doon sa rack end. So, itong camber, ayan, nakita nyo, itong camber alignment, iba naman yan. So, kung yung gulong, kung nasa taas kayo na part, makikita nyo yung gulong. Yung tilt ng gulong mula sa taas, positive and negative yan. Kung positive siya, yung tilt ng gulong ay palabas. And then kung negative naman, yung tilt ng gulong ay papasok. Ayan. Yung toe naman na alignment, ito naman yung alignment ng gulong, yung posisyon ng gulong pagka nakaharap ka sa sasakyan. Yung toe in, toe out niya. Siyempre, pagka toe in, ibig sabihin papasok yung gulong, and then pagka toe out, palabas yung posisyon ng gulong. Ayan, so after alignment, talagang sensitive yung machine natin. Pero itong data na nakuha natin, okay, although hindi sila magkaparehas, 0.12 and 0.18, pasok pa rin naman siya sa standard value natin, which is 0.10 hanggang 0.25. And yung total front toe natin as na nasa 0.30, which is our target. Okay? And then, after that, yan, next. Ayan, may option naman tayo na pwede nating i-print yung data na lalabas dito. Yan, kung gusto ng customer natin, pwede nating i-print yung data yan, na yan. Pero pwede namang hindi, at pwede nating i-save dito mismo sa computer natin. Okay, next. Ayan. So, ito yung data din ng vehicle base doon sa pag-analyze ng ating machine. Okay, next. Okay. And then, after alignment, ito na yung mga parameters natin. Before adjustment, itong mga pula na ito yung mga data kanina before adjustment. And makikita nyo naman, wala na siyang pula doon after the adjustment natin. So yung target natin kanina is itong, trabaho natin is itong toe. Itong left and then right toe. Makita nyo, pula siya kanina, 0.06 and then 0.05 degrees. Yung minimum value natin kanina, and then yung maximum natin ay ito yung minimum maximum value natin, and then after adjustment lumabas na siya na 0.18 and then 0.12, which is pasok siya dito sa dalawang value na tinatarget natin. Ayan.
After alignment yan. And then yung total, kanina 0.11 degrees negative. Ngayon, 0.30, pasok siya doon sa standard minimum and maximum value natin. And then, pwede natin i-save yung data na yan. At pwede natin i-print later para ipakita sa customer natin. So, yun lang. So, pwede natin i-exit yan at na-save na natin yung data natin. And then, after that, tanggalin natin yung mga fixtures natin. Siyempre, iti-test drive natin yung sasakyan pagkatapos. Okay. Okay, thank you for watching and standby lang para sa mga iba pang updates sa Sorso PMS Center and then para sa iba pang services na ginagawa namin dito sa Sorso PMS Center.